Okay, welcome po ang bawat isa po sa atin. Sino sa inyo, pagdating ng Sabado pa lang excited na para sa kinabukasan? Di ba? Yung gabi pa lang naghahanda na tayo. Pinaplansya na natin yung dapat nating plantsahin. Una nating pinaplansya yung mukha natin para pagdating ng kinabukasan, hindi tayo nakasimangot. Di ba? Masaya tayong natutulog sa gabi. Purihin ng Lord. So, ito na po yata ang huling linggo, no, ng buwan ng July. At sa katapusan po niyan, July 31, birthday po ni Dean. Okay. Lahat invited para ma-pressure po sila. Okay, purihin po ng Lord. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang salitang fear buster. Okay. Kung meron pong crime buster, merong ghost buster, meron din naman pong fear buster. Okay, ano pong ibig sabihin ng fear buster? Ito po yung one that breaks or eliminates something, or a person that breaks up or overpower something. Amen. Alam niyo ho ba na ang tugon sa takot o para mapagtagumpayan mo ang takot, walang iba kundi takot din. Parang, pastor, parang nalito ako. Paki-explain. Okay. Sabi ko kanina, para mapagtagumpayan mo ang takot, kailangan mong matakot. Mas lalo, pastor, yatang lumalim. So, pag-uusapan po natin to. Exodus chapter 14, mula po sa talatang 13 hanggang 14. Ito po ang sabi niya sa wikang Tagalog. Sabi niya, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. At sa verse 14, ang sabi niya, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sa English, and Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. So verse 14, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Sa panahon na ang Ehipsyo o ang Egypt na kung saan naroon ang mga Israelita na kinausap ng Panginoon that they have to be out from that place, a place of sin, a place of slavery, and God promised Moses that He will one day soon bring them to the place or a land that flows with milk and honey. At pagkatapos po noon, sila po ay naglayag na po o naglakad na po patungo po doon po sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Pero bago po nangyari yon, marami pong iba't ibang uri ng salot ang dumating sa Egypt that causes Pharaoh na ito ay pahintulutan sila na umalis na. Umalis na. At nung sinabi ni Moses na aalis na po tayo, ang mga umalis po doon po sa Egypt ay hindi lang po mga Israelites. There were mixed people o mixed multitude. Kasi yung mga taga-ibang o yung mga other Egyptians, nung marinig po nila a land flowing with milk and honey, yung patutunguhan, they went with the Israelites, they went with Moses. So nandun na po sila. But you see, along the way, eto na po yung nangyari po sa kanila. Nung mabalitaan o marinig ni Pharaon ang salita ng kanyang mga opisyales na parang sinasabi nila, mahal na hari, bakit mo pinayagan ang mga Israelita na umalis? Wala nang gagawa doon sa mga bagay na kailangan nating i-accomplish. Hindi pa tapos yung pagbibuild ng pyramid. Marami pa dapat gawin. And because of that, Pharaoh back into his senses, sabing ganun, oo nga. And that's why ang ginawa niya,
ay lahat po ng 600 chariots na mayroon po sila, and even the charioters, they went to follow yung pong mga Israelita at maging po yung mga ibang foot soldiers na ito po ay usigin, kung hindi man patayin ay ibalik po sila. Pero nung makita ni Moses ang sitwasyon, hindi kalayuan, natatanaw po nila na may mga nagraragasang karwahe, siguro yung mga alikabok noon, napapansin nila, and they started to cry out, Moses, kaya mo ba dinala kami rito para mamatay sa ilang? Sana hinayaan mo na lang kami doon sa Egypt na kahit kami maghirap at mamatay doon, at least mailibing kami ng maayos, hindi tulad sa lugar nito na mamamatay kami sa wilderness. And there was no hope for Moses at that moment. Seeing the surroundings, wala na po silang ligtas. Because in front of them was the Red Sea. At sa left and right ay mga bundok po na hindi po talaga sila pwedeng makatakas. That's why Moses asked God. Nang sabi niya, Panginoon, ano ang gagawin ko? Fear and doubt ay naririto na po sa lugar na ito. Yung takot, it is spread all over this place. Kaya itong mga taong ito, takot na takot. And they make sisi on Moses. Diba? Sila ay nagsimulang sisihin si Moses at yung mga reclamites at maraming mga problemites, they started to talk against Moses. But God spoke to Moses. At ang sabi niya, hey Moses, sabihin mo sa kanila, kalma. Di ba merong kanta yata na ang pamagat, kalma. Baby, kalma. Di ba? Baby, kalma. Di ba? So if you are in the place of Moses, what will you do? And if you are on the place of Moses, di ba? Iba't ibang tinig ang naririnig mo, iba't ibang muka ang nakikita mo, lahat nakasimangot, and some were crying. Di ba? Na siguro saktan si Moses. But then Moses, ito ang sinabi niya sa verse 13. Sabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot. Nakikita mo yung papatay sa iyo, pagkatapos mayroong isang tao na magsasabi sa iyo, huwag matakot. Siguro po pwede magtago ka sa kanyang likuran. Di ba? O kaya po pwede, sige, dito ka sa harap. Pero pagtingin niya, tumakbo ka na papalayo. Pero dito po, wala na po silang ligtas. And Moses told the people, fear not. Stand firm. Ang sabi niya sa mga tao, tumahimik kayo. Sabi mo sa katabi mo, tumahimik ka. Okay. So, fear buster. What does the fear of the Lord provides to Christian? Dahil ang sabi ko kanina, kung mayroong tugon sa pagkatakot mo sa hinaharap, walang iba kundi matakot ka sa Diyos. The fear of the Lord will keep you from sinning. In Exodus 20 verse 20, NLT version, ang sabi niya, don't be afraid. Moses answered them, for God has come in this way to test you, so that your fear of Him will keep you from sinning. Diba ang ganda ng sinabi niya? Huwag kayong matakot, sabi ni Moses sa mga Israelita, for God has come in this way to test you. There are times that God is bringing us to the test para meron kang testimony. Kasi kung wala kang patutuo, walang silbi buhay Kristiyano. Kung wala kang patutuo, parang walang nagawa si Lord sa iyo. Kung wala kang patutuo, hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos. At okay. Biglang nawala. Okay, ang sabi niya, and so that your fear of Him will keep you from sinning. Yung pagkatakot mo sa Panginoon ang magiging dahilan para hindi ka magkasala. Yung mag-asawa na bagong kasal, kapag ang lalaki pumasok sa trabaho,
Uuwi yan sa tamang oras, hindi dahil sa takot sa asawa. Uuwi yan sapagkat ayaw niyang magkasala. Uuwi yan hindi takot siya sa dakdak ng kanyang asawa. Uuwi yan kasi ayaw niya na magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon nang dahil lang sa hindi natupad ang kasunduan. So ito yung sinasabi rito. Faith produces courage. Fear produces discouragement. Ang pananampalataya, kapag tayo ay lubos na nananampalataya sa Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin po ng tapang. Because faith-walking people, they can face everything sa kanilang buhay without fear. Kasi kapag ikaw ay may faith sa Panginoon, wala kang katatakutan as long you stand on the truth of God. But the moment na sinasabi mong, I have this faith, pero meron kang pangamba, baka yung faith mo ay hindi faith. Ang tawag doon, fake. So faith produces courage. Fear produces discouragement. So a test from God produces faith. But to Satan creates fear. Yung test mula sa Panginoon ay nagpo-produce o nagdudulot po ito ng tapang. Pero yung mula sa diablo, ito po ay nagdudulot ng paglayo natin sa Panginoon. So fear of the Lord prevent us from evil. Ang sabi ni Moses, di ba? Ang sabi niya, so that your fear of Him will keep you from sinning. Ang isang tao na ito ay mayroong awesome respect. Yun po ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Awesome respect to God will keep them from sinning. Ang malungkot, maraming kabataan ang sisipag sa Panginoon nung nag-boyfriend na wala. Nung nag-girlfriend na wala. Nasaan ang fear of the Lord? Kung ang boyfriend mo o girlfriend mo magiging dahilan ng paglago mo at pagiging matatag mo sa Panginoon, ngayon pa lang. Kung ang boyfriend o girlfriend magiging dahilan ng pagiging matatag mo sa Panginoon, kung wala kang boyfriend ngayon, maghanap ka na. Pero kung ang boyfriend mo dahilan para ilayo ka sa Diyos, man, you are embracing death. Because this is what the Bible is saying. Be not equally yoked with the unbeliever. Ibig sabihin, pwede na makisama ka, pero wag kang makisama. Kasi kapag wala kang friend na unbeliever, wala kang iwiwin sa Panginoon. Kaya dapat meron tayong friend ng mga unbeliever. Para ang layunin natin, madala natin sila sa Lord. Amen. Kasi kung ang friend mo puro Christian, sino ang dadalhin mo sa Lord? Pero kapag may friend kang unbeliever, you can win them for God. And when you win them, or when you win them for God, man, you are making God smile. Napapasaya mo ang Lord. Kasi you brought someone into the kingdom of God. Hindi po ako against. Di ba? Sa mga bagay-bagay. Ang point ko lang po rito, the fear of the Lord. Kasi kung may takot ka sa Panginoon, hindi mo gagawin ng isang bagay na ikalalayo mo sa Diyos. Hindi ka gagawa ng isang bagay na mismo ikaw magigilty sa sarili mo. Kapag may takot ka sa Panginoon, everything that you do, you always seek to it that God is being glorified. And secondly, the fear of the Lord brings wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon is the beginning of wisdom.
Kapag ang isang tao ay merong lubusang respeto sa Panginoon, meron po siya palang karunungan. Kasi ang karunungan na to, ito ay katotohanan. Hindi ang karunungan tulad ng mundo. Na kapag nakaisa ka sa kapwa mo, ang galing-galing mo. Pag naisahan mo ang kapwa mo, ang galing-galing mo. Pag nadaya mo ang kapwa mo, ang galing-galing mo. Pag nanalo ka sa debate, ang galing-galing mo. That is not the wisdom from God. The wisdom of God, or the wisdom na nagmumula sa Panginoon, it brings knowledge and understanding. Pagkaunawa. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kapag kayo ay merong wisdom, kaya nating unawain ang sitwasyon sa buhay. Na kahit kinagagalitan tayo ng loved ones natin, because you have the wisdom, nauunawaan mo sila na hindi sila ang kaaway mo. Nauunawaan mo sila that something inside of them, which is the devil, kaya sila naiirita. At hindi sila naiirita, ang naiirita yung diablo sa loob niya. Kaya hindi mo kaaway yung nagagalit sa iyo, but something inside of them. So the Bible, Job 28 verse 28, ang sabi niya, it makes you wise. Diba? And this is what He says to all humanity. The fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is real understanding. Kapag nilayuan mo ang masasama, hindi mo ginagawa ang masama, ang tawag sa iyo, wise ka. At kapag wise ka, meron kang wisdom. Kapag hindi mo ginagawa ang mga bagay na ito ay hindi nagbibigay lugod sa Panginoon, ikaw ay may wisdom. Pero pag ine-enjoy mo ang paggawa ng mabuti, pwede mong sabihin, I'm a Christian, pero ang gawa mo, hindi Kristiyano. At dinadaya mo ang sarili mo. And he that wins soul is wise. Yung nagdadala ng kanyang mahal sa buhay sa Panginoon, wise pala siya, ang tawag sa kanya, pantas. Kaya yung friend mo na worldly, pag nadala mo sa Panginoon yan, ang tawag sa iyo, wise ka, because you have wisdom. And that wisdom make God smile. If you always wanted to bring a smile on the lips of our God, dapat magdala tayo sa Panginoon. Maging totoo tayo. Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. Kapag righteous ka, wise ka. At ang bunga mo, ayon dito, ay isang puno ng buhay. Alam mo yung isang puno, namumunga. At ang bunga niya ay nagdudulot ng buhay. And that is the fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, and long suffering. You see, you are like a tree na ang bunga mo ay yung siyam na yun. Inuna niya ang love. Kasi ang love, nandun na lahat ng sangkap na yun. Because if you love, or when you have that love, you're beginning to understand everything that happens to your life. Kapag hindi umaakma yung panahon sa gusto mo, because you have the wisdom of God, you can still understand. Kapag dumadaan ka sa iba't ibang pagsubok, because you are wise, you can understand that all of those were just a stepping stone to your blessing. Because the testing of faith is the blessing delayed. While God is putting you to the test, parang wala pang blessing. But after all those things na nalampasan mo, as to what Moses have said unto them, today, starting today,
you will never see the Egyptians anymore. Because at this moment, God is the one fighting for you. So if you have the wisdom of God, you always believe that God is with you and everything you face in life, God is with you and He will fight for you. Amen. Paano natin lalabanan ng hindi natin nakikita? Di ba, kawawa tayo. But because God is on our side, sasabihin niya kung ano ang dapat nating gawin. Ang kailangan, trust in His Word. Trust in His Word. So ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Sino raw ang may wisdom? Those that brings soul. And lastly, the fear of the Lord leads to life. Hindi lang po pala siya naglalayo sa atin sa pagkakasala. Hindi lang po pala siya nagbibigay sa atin ng karunungan. The fear of the Lord, dinadala rin po tayo sa buhay. In Proverbs 19 verse 23, ang sabi niya, the fear of the Lord leads to life, bringing security and protection from harm. Kapag meron kang wisdom ng Panginoon, protektado ka. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka makapagdidesisyon na ito ay pagsisisihan mo. At bawat hakbang mo, alam mo na mayroong katiyakan. It is because the wisdom of God brings wisdom and it brings life. Mayroong buhay. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, mayroong buhay. Di ba? The fear of the Lord is a life-giving fountain. When we speak of fountain, we speak of, anong fountain? Bukal, di ba? When we speak fountain of life, bukal ng buhay. Yung wisdom mula sa Panginoon nagdudulot ng buhay at yung buhay na yan ay laging may buhay. Hindi siya buhay na walang kabuhay-buhay. Tignan mo yung katabi mo. Buhay ba o walang kabuhay-buhay? Kahit may pinagdadaanan tayong problema, if you have the wisdom of God, you can even sing a melody in the night. You can even still sing a song that praise and worship God even though humaharap tayo sa problema ng buhay. Proverbs 14:27. It offers escape from the snares of death. The wisdom of God, the wisdom that gives life unto us, because of the fear of the Lord, ang sabi niya, it offers escape from the snares of death. Sa buhay, ang dami pong mga trap. Na minsan, habang tayo po ay nagpapatuloy sa buhay, ang dami pong mga sidetrack sa buhay, na minsan pag natrap po tayo, hulog po tayo. Kaya si Pastor Adang, maraming trap ito. Kaya isang araw, because of the wisdom and the fear of the Lord, tinanggal niya ang siyain. Natrap siya dun eh. Kailan i-delete niya yan. Pagkatapos, ako tinanggal ko rin yung Lazada. Kasi those were traps in life. Hindi ko sinasabi na masama yun. Di ba? Lahat yun mabuti. Kasi nag-offer siya kung ano ang kailangan mo. If you have wisdom, makukuha mo yung gusto mo. Pero kung wala kang wisdom, trap sa iyo at ikapapahamak mo yun. Sino sa inyo nagpunta sa mall? Pagdating mo sa mall, mayroon kang daladalang listahan. Tapos pinabalik ka ng keso, hindi mo, nakita mo, nandun yung keso pero hindi mo binili. Kasi natrap ka sa ibang bagay. Iba ang nabili mo. Di ba?
Ang dami mong listahan, pero pagdating mo ron, ay, kailangan ko rin ito. Wala na nga sa listahan eh. Tapos pagdating mo sa bahay, pambihira. Nadaya ako ng sales lady. Hindi ko naman kailangan nito. Di ba? Tama ba? Na ang wisdom ay pagpupunta ka sa mall, kailangan isulat mo kung ano yung need mo. Ha? At maglagay ka ng tapaohos para hindi ka focus ka lang doon sa dapat mong bilhin. At kung may extra budget ka naman, gusto mong kunin yan, okay lang yon. Ang mahalaga, yung pangunahin, nandun. Amen. Isang araw, last week yata, okay lang yun. May nag-chat sa akin. Sabi ng chat niya, bili mo ako ng carbonara. Sabi ko, sige. Maya-maya may sumunod. Dagdagan mo na rin ng orange. Orange juice. Sumunod. Ang layo ng bilihan. Parang gusto ko na i-block eh. But you know what? If you have the fear of the Lord, that wisdom provides everything for you. Diba? The fear of the Lord lengthens one's life. Proverbs 10:27. The fear of the Lord lengthens, pinapahaba niya ang buhay. But the years of the wicked are cut short. Short na nga, kinat pa. Diba? Lalong napaiksi. Kaya sabi nga ng iba, diba? Yun daw mga drug addict ay hindi raw tumatanda. Kasi namamatay sila bata pa. Diba? Kaya hindi na nila naabutan ng pagtanda. Kasi kabataan pa lang, patay na sila. Kasi nga, ang drugs nagdudulot ng kamatayan. The fear of the Lord lengthens life. Ang banal na pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot hindi lamang ng buhay, kundi nagpapahaba ng buhay. Sino rito gustong humaba ang buhay? Na kahit matanda ka na, ine-enjoy mo pa rin ang buhay. Diba? Yung iba, naaasar sila. Bakit tumanda na sila? Gusto nila. Diba? Sana nung edad ko ganito, wala na ako kaso humaba yung buhay, pakiramdam nila parusa. But the fear of the Lord lengthens life. Diba? Habang tayo nagkakaedad, diba nakangiti pa rin tayo, it is because we have the fear of God. Masarap mabuhay sa mundong ito. Dala po natin ang salita ng Diyos. If you have the fear of God, you can never be guilty. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Tapat ka sa giving mo. Tapat ka sa gawain ng Panginoon. Kasi lahat ng ito, sangkap ito ng tinatawag na fear of the Lord. Kasi hindi po pwede na tapat tayo sa isang bagay at sa iba, hindi na. Pag ang tao may takot sa Panginoon, lahat ng bagay na mabuti that glorifies God, sisikapin niya itong magampanan at magawa. Kasi ang tanging hangad niya, mapasaya ang kanyang minamahal. If you truly love God, gagawa ka ng bagay na laging masaya si Lord. Amen. Sa relationship, ganun. Kapag ang magkaibigan tapat sa isa't isa, gagawa sila ng mga bagay na ito ay ikabubuti, ikasasaya nila. Pero pastor, bakit ganon? Kung minsan pinagdududahan ako, bunga ng love yun. Kasi gusto niya maging tapat ka palalo. Kasi part yan ng tinatawag na pagkatapos, may communication. Hindi po pwede na tapat ako sa iyo tapos walang pag-uusap. God sometimes, ito ang sabi ng Biblia, He let those testing, He allows those testing sa buhay.
for us to come together with our loved ones and pray. O sa mga kapatiran natin para tayo makapanalangin sa isa't isa and have fellowship with one another. Bahagi ito sa tinatawag na relationship. Yung may mga bagay na kailangang pag-usapan para lalong tumibay ang relasyon sa Panginoon. So nagpapahaba ng buhay ang fear of the Lord. May karunungan sa fear of the Lord at ilalayo tayo sa pagkakasala. The fear of the Lord, ito po ang kanyang kahalagaan. Kaya dapat lahat ng mananampalataya ay mga fear buster. I-eliminate natin, i-overpower natin yung fear na dulot ng mundo. Kasi yung dulot ng mundo, tatakutin ka para sa hinaharap. Tatakutin ka para hindi ka na makapagpatuloy doon sa mga bagay na pinapangarap mo sa buhay. Paano na lang ito? Nawala na si ganito. Paano na lang ako? Ang tingin mo sa sarili mo, sa takot ng mundo, maliit ka na lang. Pero if you have the fear of the Lord, it will keep you from sinning. Ilalayo kayo sa pagkakasala. Pagkatapos, bibigyan ka pa niya ng karunungan. Titibay ang pundasyon mo sa buhay espiritual. Ay, mamaya ka na tumawag. Okay. Pagkatapos, kita nyo, it will give you life. And it prolongs your life. Sino sa inyo gustong humaba ang buhay? Lahat naman tayo ng mga mananampalataya, di ba? Nagsimula sa lupa, hahantong sa langit, buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lamang sa buhay na to, ikaw na pinakakawawa. Dahil ang pag-asa mo kay Kristo, makakain ka lang. Magkaroon ka ng material things or material wealth dito hanggang dito. Pero yung relasyon mo sa Diyos, wala. Kaya nga si Kristo nagbigay ng parable na 10 virgins. Ang sabi ng isa, lahat yan Kristiyano. Kaso nga lang, yung oil of the Spirit, wala yung 5. Kaya nung sabi ni Jesus, away from me. Parehong laman ng simbahan. But then, yung 5, walang wisdom. Kaya ang sabi ni Lord, away from me. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the foundation of life, and it will keep us from sinning. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang conclusion po natin. Okay. Sigaw po natin na 1, 2, 3, go! If you have Jesus, you have nothing to fear. Amen. If you have Jesus, ang life goes on. Nagpapatuloy ang buhay. Pero ang sabi niya, do not be fearful, but be a fearless person in Jesus' name. Amen. Wala tayong kinatatakutan. Paano kung lumipad ang ipis? Sumigaw ka lang. Di ba? Sumigaw ka lang. At purihin mo ang Lord kasi hindi mo naman kayang ginagawa yung ipis eh. Di ba? But the point is this. Bawat mananampalataya, naharap tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok ng buhay. Pero may pangako si Lord. You will never see these Egyptians anymore. At ang sabi ng Panginoon, parang manuod ka lang. Sabi ni Moses, parang just watch and see a movie. Today, you see the Egyptians, but today, you will see them no more. Because I, the Lord, will fight for you, says the Lord of hosts. Ito ang masarap. Mayroong nagtatanggol sa iyo. Ito ang masarap. May nagbibigay buhay sa iyo. Ito ang masarap. Mayroong naglalayo sa iyo sa pagkakasala. At mayroong nagbibigay sa iyo ng karunungan. It is the fear of the Lord. Takot kang gumawa ng kasalanan.
Kasi alam mo masasaktan si Lord. Takot ka gumawa ng mga bagay na ikalulungkot ni Lord. Kasi sinasabi ng Lord, anak ka niya, pagkatapos hindi ka tapat sa Kanya. Ang isang anak, ito po'y pinagmamalaki ng magulang kapag ang anak tapat sa magulang. Kahit ano pong sitwasyon o itsura man natin bilang anak ng Diyos, never kang itatakwil ng Panginoon. Kasi anak ka ng Diyos. Maari ang tao, pintasan ka. Maari kahit mga taong malapit sa iyo, minsan nagsasalita sila against you. Pero ang Diyos, ang sasabihin niya, you are precious. You are priceless. You are potential. I have loved you. I have died for you. And I will come back for you because I love you. Fear of the Lord will bring you into a great relationship with God. Sa oras na ito, habang tayo nasa diwa ng panalangin, pagbulay-bulayan natin ang nakaraan, meron ka bang naisip na gumawa ka ng isang bagay nang isip mo maintindihan naman ako ni Lord? Nang isip mo, anak naman ako ni Lord. Today, God is wanting to have a fellowship with you because He loves you. Ayaw ni Lord mapahamak ka. Ayaw ni Lord malayo ka sa Kanya. Kaya siya nagbigay ng daan. The fear of the Lord will keep you from sinning. Ang banal na pagkatakot sa Diyos maglalayo sa iyo sa pagkakasala. At ang banal na pagkatakot sa Diyos, that awesome respect, will always provide wisdom. Kahit saan tayo pumunta, kahit tayo nag-iisa, the wisdom of God will always be there because that is His promise. At kahit anong sitwasyon ng buhay, the fear of the Lord promises long life. Hindi buhay na punong-puno ng kapaitan. Hindi buhay na punong-puno ng kahirapan. Kundi buhay, tumatagal at nag-e-enjoy ka sa piling ng Panginoon. Today, sige, itaas lang ninyo yung kamay ninyo na, Lord, gusto ko po isang buhay na matagal na nag-e-enjoy. Isang buhay na mayroong karunungan. Isang buhay, Panginoon, na laging ligtas sa anumang kapahamakan. Dahil today, I am now embracing the fear of the Lord. It might even be your first time today, but the fear of God, ibig sabihin, pagkatakot na gumawa ng masama at pagrespeto ng lubusan sa aking minamahal, walang iba kundi ang aking Panginoong Hesukristo. Panginoon, nakikita mo ang bawat kamay. Kung sa nagdaang araw, Panginoon, sikreto kaming nakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa inyong paningin, kahit sa amin din. Pero pinagtatakpan namin ito. Humihingi kami ng tawad. Kasi sa inyo pala, kahit ang dilim ay liwanag pa rin.
Kaya wala kaming maitago, Panginoon, kahit ginawa namin sa dilim. Dahil ang lahat ay hayag sa iyo. Sa araw at sa oras nito, bigyan mo po, Panginoon, kami ng pagkatakot sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bagong puso. Create in us a clean heart and renew a right spirit within us. Sa araw na to, Panginoon, matuto kaming lumakad kasama ka. At mga bagay, Panginoon, na naghihila sa amin papalayo sa iyo, tatayuan namin ang iyong salita. We will stand firm, O Lord, on the faith that we have. And we will stand firm on the word that we have because you are the word. Hindi kami, Panginoon, matatakot what this coming future brings because we know who holds the future para sa aming mga buhay. It is a plan of yours, O Lord, that give us peace and not to harm us, but to give us a hope in the future. Panginoon, welcome ka sa aming puso. Welcome ka sa aming isip. Give us a changed mindset, a changed heart, a changed life, and a changed lifestyle. Today, sasabihin namin sa iyo, I love you, Lord. Amen. Sabihin po natin, at the count of 3, ang salitang I love you. Ready na po ba kayo? At the count of 3, anong sasabihin natin? Okay, sige. 3. Sigaw natin. 1, 2, 3. Okay. Have it in our hearts. At alam mo, masarap magmahalang ang Diyos. Minsan parang iniisip mo lang na parang binitawan ka ng Lord, na parang babagsak ka. Pero nandun ang kanyang kamay, sasaluhin ka niya. Amen. At hindi ka naaalis sa kamay ng Diyos. Para kang inilagay lang dyan, hinulog kang pa ganun, pero nasa kamay ka ng Panginoon. If you have faith in God, pagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Amen.